kahalagahan ng gatas ng ina? Siyempre, napakalaki. Bukod sa libre na, malinis. At, unang-una, hindi sakitin ang mga anak. Pangalawa, mamahalin ka ng tunay kapag sa'yo naka-breastfeeding yung bata. So, papaganda ng kutis ng mga anak nyo. Kung hindi man, talagang subok ko na yan dahil ang mga anak ko kapag breastfeeding sa akin. Ang anak ko, hindi totoo na kapag breastfeeding ang mga anak, nasisira ang figure. Depende yun sa pagdadala mo. Kailangan din manalamin. Hindi totoo yun na nakakasira din ng mga hindi. Sa pag-aayos, sa pag-organize mo sa sarili mo, ang mahalaga ang mga anak mo na mayroong magandang kalusugan kasi ang kalusugan ay kayamanan. So, ang anak ko bago siya umaalis, kasi breastfeeding talaga si Ocean at si River, pati yung iba kong mga apo. Naglalagay na sila bago sila alis kasi minsan busy sila. Naglalagay sila dito. Ganito. Talagang tunay na gatas ng ina ito. Diba pagmasdan nyo, napakaganda. Napaka-pure. Yan. Yan ang kagandahan. Nilalagay na ng nanay niya dito para pag time na nagugutom na pag nalagay ito sa refrigerator, tumigas, kumuha kayo ng tubig or malgam-gam and then ilagay dito. So, kailangan naka-sterilize ito ng mabuti, malinis, para yung bata ay malusog. Yan. Kapag wala ang mama, nakakadidi pa rin ang gatas ng ina. Kaya sa mga nanay dyan na hindi pa nakapagsubok or sa mga new baby nyo, hindi totoo yung walang gatas. Dahil pag kumain kayo mga vitamins sa pagkain like sinulang manok, sinigang na baboy, at nilagang baka or isdang nalagyan na maraming tubig at malunggay, pangpadami na yun sa gatas. So kung wala naman kayong kakayahan na yung mga binabanggit ko na pambiling ganun, pwede yung luya na may isda, lagyan ng maraming talbos. Nakakarami na yun ng gatas ng ina. So, gulay-gulay, kain ng maraming gulay, lalabas yung natural na gatas. Hindi totoo yun na tayong mga nanay paglabas walang gatas. Kasi ang pag walang gatas yung nanay, ibig sabihin stress, kulang sa pagkain, kaya walang lumalabas na gatas nang gagaling sa katawan natin. Sana may natutunan kayo guys. Please like and share.